Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ame from Japan, kabayan Sagittarius. This reading is for you first half ng August 2026. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading, at energy mo lang talaga gusto makuha natin. Para sa details, pumunta kayo dyan sa aking FB. Punta kayo dyan sa description below, nahandyan yung link, or sa YouTube ko, makikita nyo dyan yung link ng aking FB. Paki-message na lang po ako sa Messenger. Ingat kayo sa mga scam para hindi kayo maloko. General reading, energy reading, tandaan mo, hindi mo to personal reading ha, Sagittarius. Huwag assuming. Huwag assuming. Kung ano mo lang yun sa'yo talaga, ha? Parang wala naman ako ita sa Sagittarius na nag-assume. Sa ibang zodiac meron. Energy reading, hindi personal reading. Siyempre, gawin nyo pa rin guide yung mga lalabas, okay? Sagittarius. Vice versa. Okay. Sagittarius, we have the Sun. Congrats! May mga happiness and well-being. Pwede may mga kasiyahan magaganap o mangyari. O there's a positivity happening to your life. Sa nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, mas magbabalik ngayon yung iyong sigla or lakas, no, sa iba sa inyo. And also, we have the throne. Ayan, position of authority. Pwedeng na sa point na may mga desisyonan ka o actionan o magbibigay ka ng iyong determination and focusing sa mga bagay na gagawin mo this time. But still, handito yung mga success and situation mo, no? Yan. Sa nakita ko sa ito. Or pwede rin na may mga big decision situation ka na gagawin. Pwedeng na sa point na yun. But still, babalik ka sa iyong trono. Yan. Pwede iba sa inyo, you're a boss, no? Kung may mga business kayo, or maybe you're a leader, ganyan. Sa iba sa inyo, baka may mga makakausap kayo na matataas na tao, or ahead sa'yo, pwedeng magulang, pwedeng karelasyon, o pwedeng may mga katungkulan na situation, pwedeng na sa point na yun. Sa iba sa inyo, yan. Maganda yung niya kasi puro yellow siya sa nakikita ko sa iyo. Sa iba naman sa inyo, is yan, meron tayong dog farm. May mga aso ba kayo? Distant friend is thinking of you. Tandaan mo, when it comes sa friend, is hindi lang yan as in a friend. Pwede kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, o a person who's connected sa iyo, no? Na nandun yung concern niya pagdating sa iyo. Kung nasa ang lupalop man ng lugar to. Yan. Sa iba sa inyo. Pero mag-ingat ka pa rin. Sa iba, we have the strong emotion, passionate love, or hate. Pwede rin kasi na may taong mataas yung ego, mataas yung pride, ganyan. May taong masama yung loob niya sa'yo. May tao na nagtatampo o magtatampo o may mga conflict or hate ka talaga niya, pwedeng na sa point, ay well, hate mo din naman siya. Sabay ganun. Idinamay mo pa ako ate, oh. Sorry, sige na ako na lang. Ako na lang mag-hate sa kayo para ako na lang sasalo. Sabay ganun eh. Yun, o pwede rin kasi na magkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, di ba? When it comes to mga taong nasa paligid mo, ganyan. Yan, karelasyon, magulang, kung sino man yan, kapatid, anak, magulang, karelasyon, mga ganun sitwasyon. Ingat ka na lang, be patient na lang dito. Kumbaga, wag mong ibaba yung level mo, okay? Kasi nasa throne ka, saka nasa sun ka. Yan, wag mo ibaba yung level mo. Wag mo ipantay sa kanila. Wag kang mga patolero o patolera. Alam ko naman hindi ginagawa ng iba sa inyo yan. But still, please lang, huwag mong gagawin, no? Kasi magiging same kayo. And then also, sa iba sa inyo, yun nga, baka may mga kasi we have the dog, sun, and the throne. Mas magiging more on hungry ka this time, sa mga needs mo this time, sa mga action and movement mo this time. Pwede rin doon sa point na yon. Yun nakikita ko sa iba sa inyo. Yan, mag-ingat kayo sa apoy, okay? I-check nyo yung gas nyo, i-check nyo yung baka yung mga battery nyo, cellphone, saksakan, baka nagiinit yan, pwede pa yan mag-cause ng fire, ng apoy. Mag-ingat kayo sa apoy. Kung mo ito sa tapos ito din throw niya, puro yan, dilaw, apoy yan. Mag-ingat talaga po, mag-ingat kayo sa apoy. Okay? O mag-ingat kayo sa pabigla-biglang action, movement. Okay? Kumbaga kailangan pag-isipan mo talagang maigi.
Yan ang sinasabi dito. Ingat na lang kayo. We have the scissor. Ang sinasabi din dito when it comes to a scissor is disappointment nga. May disappointment nga. Disappointment in some affair. Kung sino man yan. Kung sino man yan. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Pwede sa sarili mo, magkakaroon ka ng disappointment, di ba? Kasi handun yung point, may mga hungry situation ka na hindi mo magawa-gawa, hindi mo ma-actionan, hindi mo pursue, or hindi siya dun sa expectation mo. Kala ko may kumakalabit sa akin. Pwedeng na doon sa point na yon. Yan. Or sa iba naman sa inyo, main kayo sa gunting, baka magunting kayo, matuso kayo, mahiwa kayo, di ba? Baka nawawala yung gunting nyo, sabi ko. O baka naman may sira yung gunting nyo, bumili naman din kayo. O well, pwede naman i-DIY na rin kung kaya nyo pang di ba? Solusyonan yan. Yan, mag-ingat kayo sa mga matatalim na bagay at matatalas na salita. Ingat kayo. Kung ikaw to, syempre ingat. We have the ant, work, achievement, and success. Well, this time kasi ang nakita ko, mas magti-think advance ka, no? Siguro may mga bagay ka na iisipin in advance, ganyan. Parang yung langgam, di ba? Baka makita kayo ng langgam, ha? Yan. Laki ang langgam. Yung may pagka, nawala ako sa, nawala yung intuition ko. Tumayo. Okay, may mga bagay kayo na parang magti-think advance ka. Di ba yung langgam nga, di ba, pagka bago pa dumating yung tilubyo, o tilubyo talaga, o bagyo man yan, o something happen, talaga nagpe-prepare sila, di ba? Pwede ikaw ngayon is this time is, you need na maging ganito, you need to prepare, or pwede rin sa iba sa inyo is may mga preparation happen into your life. Magbibigay ka ng work o ibibigay mo yung effort and success. Effort and mo doon to success the situation, pwedeng nahado sa point kayo. May mga aayusin ka, kukumpunihin, ipa-progress, ganyan. Nahadon ka sa point. Or you need, or you need. Yan. Kasi andito ka na rin sa true, no? Kung ano man yung aspect ng kung saan man yan. And hidden secret can harm you. Ay, may mga hidden. Pwede may taong nagsisinungaling, may tao na mystery, may tao na nagpapanggap, may tao na hindi sasabihin sa'yo, ganyan. Or pwede rin kasi na alam mo naman talaga, di ba? Or pwede sa sarili mo, di ba? You have hidden something, you hide something, di ba? Or pwedeng may mga alam ka na situation na talagang nakakasakit para sa iyo, na pwedeng hanggang ngayon hindi mo siya matanggap, or pwedeng may mga malalaman ka na pwedeng masaktan ka, pwedeng nado sa point na yon, or you still pa rin, o pwedeng kinikimkim mo lang yung situation para sa iba. Well, the kill, get back to the basic. Uy, you will get back to the basic from the zero, from the top. Ibig sabihin, may magtatapos sa buhay mo. May matatapos, may mag-e-end na cycle. Yun na nakikita ko sa'yo. Are you ready ka na ba? Sabi ka na. Baka nakita kayo ng feather, no? Or maybe collect ka ng feather, pwede. Sa iba sa inyo, kapag wala naman talagang ibon o walang something dyan sa paligid mo at nakakita ka ng feather, ibig sabihin is your angel is nasa tabi mo lang siya at ginaguide ka niya. Okay? Sa iba sa inyo, ito na nga tayo, get back to the basic. Ibig sabihin, halimbawa, bagong trabaho, o kaya nagbakasyon ka, o kaya nag-resting time ka, then back to the basic ka na naman, ay, trabaho na naman, ganyan-ganyan, ganun-ganon. O kaya is, may mga bayad ka na sa utang, sa iba sa inyo, o kaya baka is situation na single ka, is kakasal ka na pala, di ba? Back to the basic ka na uli kasi it's a new beginning happening to your life. Pwede na sa point na yon. Kung ano man yan na situation mo na get back to the basic, congrats kasi mas maganda yan. As in, maganda siya. Ay, may dragon. Patay tayo dyan. Baka mahilig ka sa dragon, maybe you are a dragon baby. Pwedeng na sa point na yon, or sa iba sa inyo is baka may mga makakita ka ng mga dragon figurine, meron kang dragon figurine, pictures, pwedeng nandun sa point na yon. Sa iba sa inyo is mag-ingat ka, kung pwede lang magtiis ka, magtimpi ka. Alam mo yung kahit na gusto mong kurutin, sakuhin, tadyakan, pigilan mo yung sarili mo, okay? Muray, pigilan mo yung sarili mo, please. Diba? Baka mamaya yung minsan kasi yung pabigla-bigla natin minsan mali, 'di ba? Minsan baka mamaya pagsisihan natin maling akala, mga ganyan. Magpigil ka, okay? Huwag kang sasabog, huwag kang bubugan ng apoy, okay? Be calm.
Be calm lang. O pwede naman na wag kang makisawsaw sa mga ganitong sitwasyon, okay? O kaya wag kang maging pumato sa ganitong tao. Kasi hindi naman siya, hindi siya nakaka-good. Nakakasira siya ng image, di ba? Doon sa point, hindi ko nakikitang ikaw yan. At pag ikaw yan, nako po, please, huwag mong gagawin. Okay, we have the mountain, major change to overcome. Abam. O, di ba, ito si Kate, saka si mountain. Ibig sabihin, mayroong sitwasyon sa buhay mo na parang mamomove mo siya. Ganyan. Kasi andito ka sa Kate, saka sa mountain. Matatapos. Parang, halimbawa, may malaking bato sa hinaharangan mo. Naglalakad ka, may malaking bato. Mamomove mo yun. Oo, maaano mo yun, masusolusyonan mo yun. Well, magkakaroon ng mga major. Hindi ito, small lang. Hindi ito small things, it's a major. Major change. As in, tuldok. Period. Ganyan. Hindi ganun. Kimadtiru. Ano yung kimadtiru? Yung mga nasa Japan, ano yung kimadtiru? Ano yung kimadtiru? Sa kimadtiru. Visit. Ano nyo na nga, i-research nyo. Engot-engot minsan. Basta, siya. Kasi major isin yan. Basta kimadtiru siya. Ano yung kimadtiru? Visit talaga to si ate, engot. Sure na sure. Tama ba ako? Pakicorrect na lang ako, Yan, sure na magbabago. May major change. May major challenge na ma-overcome pala. Yan, may major challenge. As in, sure na sure to. Mag-change to kasi we have the kill. Okay, we have the bag. Something important such as new job or a raise. Sa iba sa inyo is may importanteng sitwasyon sa buhay mo na magaganap. Pwedeng new job, pwedeng sa pera, pwedeng sa sarili, pwedeng mas magiging maganda yung flow ng pera mo ngayon, ng business mo ngayon, ng trabaho mo ngayon, o mas gagaang ngayon yung sitwasyon mo. Mas makakaramdam ka ngayon ng paggaang sa iba sa iyo. Kasi andito na siya, As in, ayun, we have your angel ka, may guided ka. Sabi ko sa iyo, yan, just si Kilo, dito natin lagayan. Okay, spiritual guidance, protection from harm. Ibig sabihin, someone's protecting you. Okay, may tao nagpo-protekta sa iyo, maybe your angels, or someone who's connected sa iyo kung wala na sila, wala na siya, sa iba sa inyo, yun. Kumbaga, pwedeng siya yung makakatulong sa iyo para hindi ka masaktan or iiwas ka sa mga harm situation ng buhay. Ganyan. Yan ang nakita ko sa iyo. Yun nga, sa iba naman sa inyo is nandun nga yung, tama may candle to. Ingat kayo, baka mag-brown out to. And yun nga, may mga beautiful things happen into your life. And also, this is yun, kumbaga, you need to protect yourself din. Kasi andito si dragon, andito si skull. Diba? Protect yourself, protect your money, protect your physically, emotionally, spiritually, ganyan. Sa iba sa inyo, and yan, you have a guidance. Congrats! Labas natin si Sun, at nandito si Fire, mag-ingat kayo sa sunog, sinasabi ko sa inyo. Alam mo, maganda yung may fire extinguisher kayo sa bahay. Promise. Maglagay kayo nyon. As in, makakatulong talaga siya sa inyo. Kasi hindi natin alam kung kailan siya mangyari, diba? At least, you prepare. Kasi ando si Ant, diba? Preparation is needed. Okay. Energy na Sagittarius. Energy mo. Energy po. Thank you. Okay. When it comes sa iyong energy, sa energy mo is nandito yung situation mo when it comes sa iyong energy. May mga bagay ka doon na pinag-iisipan na pwedeng nagiging mabagal yung decision mo dito. Ganyan. Or pwedeng
gusto mo lang i-make sure, pwede yung sitwasyon na yun bago mo siya i-pursue. Pwede nagkakaroon ka din ngayon ng paghihigpit sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa pera mo, sa iniinom mo, kinakain mo, physically, emotionally, spiritually, pwedeng nandun sa point na yun, sa iba sa inyo. When it come din sa energy mo, andun naman yung mo, kumbaga, meron ka namang sinusundan na pattern sa iba sa inyo, kumbaga nandun yung pattern mo na ganito, step 1, step 2, step 3, step 4. Kumbaga you have a rules or you have a system when it comes sa sarili mo this time. Sa nakikita ko sa iyo dito, syempre nagpupunas lang si ate. Yun. And then also is may sinasabi rin dito si card mo na may unfinished business ka. May sabi dito meron ka daw unfinished business na situation. Pwedeng sa iba dito matagal na to. Sa iba sa inyo is, yun nga, baka tumagal to pag hindi mo natapos to. Sa iba sa inyo. Sa iba, when it comes sa yung energy mo is, yun nga, mas nagiging more on matatag ka this time. May mga bagay naman ako na nakikita sa'yo na nahandun yung determination mo. Mas ginagamit mo ngayon yung karunungan mo to clarity, yung mga bagay-bagay, ganyan, mas handun yung protection also, no, when it comes to yourself, when it comes sa mga bagay-bagay. Kumbaga nagkakaroon ka ng pag-organize this time. Kumbaga hindi ka rin gano'n na pabigla-bigla, kumbaga. Yun. Pero may konting pangamba. Hindi ko alam kung bakit. Parang may konting na kinakabahan ka ba? Nangangamba ka ba? Nagwo-worried ka ba? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo or nandun yung point na may mga i-delay ka na situation o pagpapaliban. Sabi sa inyo, meron kayo parang nagkakaroon or merong mental trap situation. Siguro may mga bagay na hindi kayo makamove on, hindi nyo makalimutan, hindi nyo matanggap, pwedeng sa iba ganun. Mga ganun situation. So may mga bagay din na nakikita ko na parang may gagawin ka pero magkakaroon doon ng obstacle sa situation. Yun ang nakita ko sa iyo. Tingnan natin, parating. Parang may babalikan ka. May pagbalik. May gagawing muli ka or may babalikan ka or may i-connect kang muli. Parang may ganun. Pwedeng may kakausapin ka na taong kakilala mo na talaga. No? Pwedeng nando sa point na yon. Magkakaroon ka ng communication sa taong kilala mo na. Or nagkaroon na kayo ng connection nito. Parating. Okay. Parating po kay Sagittarius. Uy. Okay, parating sa iyo. Wow. Talaga po. Okay. Parating sa iyo, magkakaroon ng offering, either ikaw mag-o-offer or siya ang mag-o-offer sa iyo or magkakaroon ng pag-uusap o pagkakasunduan sa isang taong kilalang matagal mo na. Pwedeng babae ito sa iba sa inyo or pwedeng sa iba sa inyo is lalaki, sa iba sa inyo is ito is mas bata sa iyo. Vice versa. Handito rin yung point na parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo is mas more ka mag-focus to yourself. Mag-focus ka sa pera mo, sa stability mo, sa trabaho mo, o sa tinatrabaho mo, o mas magiging careful ka sa sarili mo this time. And then also, ang nakikita ko rin sa iyo dito is may mga tao kang makakasalamuha or may tao kang makakausap na you feel at peace. Mas mararamdaman mo yun na you feel safe, you feel peace, na okay siya, good vibe siya, good energy siya, mararamdaman mo yon. Handito rin yung point na may babae
ikaw sa kanya or siya sa'yo, vice versa. May babae ako na nakikita na pwedeng isa siya sa nakapagbibigay sa'yo ng problema. Pwedeng na doon sa point na yon. Or pwedeng siya yung, or babae man siya o lalaki, pwede kasi may tao kasi ako nakikita na hindi siya maasahan, hindi siya pwedeng pagkatiwalaan, ganyan. Tapos sa iba sa inyo nagkakaroon ng pagpapaliban. Pwede na sa iba sa inyo may sakit. May taong may sakit. Babae. Well, babae man yan o lalaki, but still may sakit siya. Sana walang mag-collapse. Sana walang bumaksak. Sana walang walang masira. May sira may pagkasira ako nakita. Hindi ko alam if this is the connection na masisira or something may masisira ang sabi. Yung magko-collapse, ingat kayo kung sino man yan. Kung may, hindi ako doktor, hindi ako nurse, pero magpa-check up kayo or someone is connected sa'yo, magpa-check up kayo. Merong may, ang pangat ng Pwedeng may taong hihingi sa'yo ng tulong, or may taong kang pakikiusapan, o siya ito sa'yo, pwedeng nahado sa point na yon. To take responsibility in some aspect of your life, or pwedeng ikaw ito sa kanya, or siya ito sa'yo. Pwedeng na, pero may taong ganun. Ako nakikita. Sa iba naman sa inyo is, may challenge kasi. May tao na magbe-breakdown. May tao magbe-breakdown. As in. Yun ang sabi. Actually, hindi naman, kung titingnan ko dito hindi naman siya malas yung card. It's a warning kasi, no? Itong situation na ito It's a warning. Sa nakita ko dito. Andito na yung point na may taong malapit sa'yo na, na maibibigay sa sa'yo at makakaramdam ka dito ng excitement. Andito rin yung pag-iipon ng pera or mas magiging very careful ka ngayon sa work mo, sa pera mo, o sa stability mo. Sa iba naman sa inyo is, yun nga, may new beginning ka Sa iba sa inyo, magnetic ka ngayon As in, mas mararamdaman mo ngayon yung pag-aang ng sitwasyon, mas makakaramdam ka na unti-unting gagaang yung sitwasyon mo, mas more kang magiging more on magnetic this time sa nakikita ko sa iba sa inyo. Pero alam mo, meron kasi ako tatlong babae. Hindi ko alam kung sino yung tatlong babae na yon. May tatlong babae ako nakikita at isang lalaki. Pwedeng isa ka doon sa tatlong babae at pwedeng kapatid mo yon, di ba? Sa iba sa inyo. Or pwede rin naman na 4 kayo, 5 kayo, o 3 kayo, pwedeng nahandon sa point na yon. Well, kung ilang babae o ilang lalaki man yan, yun ang nakikita ko dito. Dito rin yung point na meron ako nakikita, yun nga, mas magiging more on magnetic kayo sa nakikita ko sa iyo dito. You will become a center of attention, Sagittarius. Hindi ko alam ano mang gagawin mo, pero you will become a center of attention, pag-uusapan yung iba, may mga victory and success happen into your life. Congratulations. So nakita ko yan, mga parating sa iyo. Ang ganda. Yun. Pwede kayong tumaya. Paano? Nagpasugal to si ate, sugulera ka ba? Pwede kayong tumaya. Maamalin nyo, energy yun ako, di ba? O, pwede kayong tumaya kasi may mananalo ako nakita. But still, yung iba sa inyo, hindi siya sa sugal o hindi siya sa mga gamble situation, may achievement ka doon na marireceive. Victory and success. Kumbaga, ang daming tao akong nakikita. Hindi ko alam kung bakit ang daming tao o may hinihintay ka na sitwasyon sa iba. But still, maraming tao ako nakikita dito. Parang may i-reveal din ka na situation o may gagawin ka mga project na parating. Ako nakikita sa iyo na magsasucess. Yan. Or may mga mangyayaring, there's a new journey na parating sa iyo. May new journey situation na magaganap sa buhay mo. O, di ba? Hindi lang ang pangit, maganda nga 'di ba? Yung mga syempre, yung mga warning na 'yon. Wag ka na lang kasi andito ka. Sa una pa lang ayan na 'di ba? Una pa lang pinakitaan ka ni.
Within 3 days, 3 weeks, or 3 months, blessing is coming. Happiness, opportunity, ideas, renewal, development, or may mga mangyayaring maganda sa buhay mo. Sa iba sa inyo. Ay, may nagmamatsyag. Someone's spying. Hindi nawala yun sa'yo, ah. Tapos ikaw pala to, no? Alam mo, yung mga chismosa tayo minsan, eh. Chismosa, mga ganyan. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Sagittarius. Dapat pong iwasan ng Sagittarius. Please show me. Okay. Ang dapat mong for pera yarn. Okay, dapat mong iwasan, syempre yung hindi mo alagaan yung sarili mo. Yung hindi ka magkaroon ng self-care. Ganyan. Iwasan mo na, yes, alam ko naman, I always thinking about future naman, ano. Yan, okay din naman yun. But still, huwag mo kakalimutan palagi yun. Syempre, yung mga manifestation mo, huwag mo kakalimutan. Yung iba dito, baka gusto niyo bumili ng bahay, ng tirahan, ng condo, magpagawa ng apartment, magpa-renovate, diba? Pag-focus kayo sa manifestation nyo. Yun. Kailangan you have a strategy. Iwasan mo yung mga tao na hindi kayo magiging same page. Iwasan mo magkaroon ng delay. Bukas na lang, ay sa next month na lang kasi kulang yung pag-iipon ko ngayon, ganyan. Huwag ka mapapaliban, syempre. And syempre, nahador yung point na kung may mga bagay ka na kailangan mo i-let go mo para mas maging magaang yung energy mo. Kasi the more na mas magiging magaang yung energy mo, the more na magkakaroon ka ng space, the more na ibibigay yun, pupunuin yun ng universe, ng blessing, yung space na yun. Okay? And syempre, iwasan mo peace and harmony. Kailangan. No? Peace and harmony ang kailangan. And then also, syempre, andun na yung point na you need to be open. Hindi ko naman sinasabi na open ka. Kumbaga na doon sa point na you need to be more on matured. Alam ko na you are matured, but still, siguro may darating na sitwasyon na you need to be maging understanding ka, kumbaga na doon sa point na yun. Iwasan mo yung mga sitwasyon na ikaka-burden mo. Ate, ano ba yun? Yung gagawa ka ng desisyon, action, movement na hindi magiging maganda yung outcome. Siyempre, maburden ka doon, di ba? Yung mga tao na nasa paligid mo na sa sarili lang din iniisip nila, makasarili, okay lang, di, basta wag ka nilang pakailaman, di ba? Taray ni ate, no? Di, wag sila pakailaman. Kumbaga na din sa point na, kung may mga bagay ka na actionan mo. Kung may mga bagay na kailangan itama mo. You need to speak out din, sinasabi, kung kinakailangan in a good, in a nice way. Siyempre, hanapin mo yung mga clarity ng situation, yung the fact ng situation, yun ang sinasabi dito. Yun. Yun ang nakikita ko ito. Anak, baba ka muna. Baba. Tingnan natin. Kasi nasa kamay ko siya, hindi ako makakapagbalasa. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Taga na. Sagittarius in love. Baka pupuan ng anak ko. Tingnan natin. Vice versa tayo ha. Don't forget to subscribe, like, share, comments, and paki-hype na rin, no? Ng aking video. Thank you po. God bless you. When it comes sa love, sabi ko sa'yo, pupupuan ng magpupupu siya eh. Naramdaman ko na siya. Okay. Your love, vice versa tayo. Tandaan niyo palagi na this is an energy reading. Hindi mo ito personal reading. But still, pag makakatulong sa inyo, it's good. Okay? Okay, when it comes sa love mo, kung ikaw is single, pwedeng may nakakausap ka na sa inyo or pwedeng, teka lang, 1, isa, dalawa, sa iba dito, isa to. Pwede isa, dalawa, yung isa iba, dalawa to eh. LDR ba kayo? Dito sa situation, yes, there's an offering, ako na nakikita sa mga single dyan. Pero sabi dito, pag-isipan mo daw maigi. Yun ang sabi. Kasi, kung titingnan ko dito, may kausap pa siyang iba. Well, hindi pa naman kayo, if ever. Eh, kung kayo na, ito naman.
Yun ang pinakamahirap. Pero sabi dito, siya sa atin mo daw maigi. Yung tao na to o yung connection na ito, okay? Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, yes, nagkaroon ng mga hiwalayan. Maring hatid ka din kasi sa point na nagkaroon talaga ng third party, no? Well, ginawa mo naman ang lahat pagdating sa connection na ito, pero dumating kasi yung point na isa sa inyo kasi parang naghanap ng wala sa'yo. Yun na nakita ko ito. Parang mayroong nagkaroon na talaga ng disappointment, nagkaroon ng sadness, or may mga bagay na feeling niya wala sa'yo, ganyan, and nakita niya sa iba, mga ganun. Yun yung nakita ko dito sa kanya. Pero ang sabi dito, iniisip ka pa rin daw nitong tao to, or pumapasok ka sa isipan niya. Nagkakaroon siya ng lungkot ngayon, or nagkakaroon siya ng self-questioning, siguro nandun sa point, sana hindi ko na lang to ginawa, sana ganito, sana ganyan, sana ganun. Nagkakaroon siya ng ganun, ano, gusto niya pa rin, nagkakaroon pa rin siya ng doubt or paghihintay in this connection kasi gusto niya ng pakikipag-usap pa rin sa'yo. Sa nakikita ko dito, yon ang nakikita ko sa kanya. No? Or pwedeng naiisip ka lang talaga niya this time. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Kumbaga parang nahando sa point na maaring iba sa inyo is kahit friend na lang tayo, ganyan, para mag-uumpisa uli sa sa beginning. Pero iba sila nag-uusap kayo or sa iba is baka magkakaroon pa kayo ng communication talaga nitong tao na to sa mga nagkahiwalay kasi andun pa rin yung point na pag-iisip ng isa. Yan, may offer pa rin ako, may offer ako nakikita dito eh. And then also, kung kayo is in a third party relationship, yes, mararamdaman mo naman siya kasi 'di ba? Is nandoon na kasi yung point na minsan iba-iba na yung sinasabi niya. Minsan umiiwas na siya, 'di ba? Mararamdaman mo siya. Iba sa inyo maaring LDR kayo, pero mararamdaman mo na meron. As in mararamdaman mo meron. Yun nakita ko dito. Well, choice mo naman to. Choice mo to. Baka iba naman sa inyo pareho na kayong may binakausap, 'di ba? Hindi ko naman masasabi na patas kayo kasi masama din naman yun, di ba? Well, it's your choice. Choice mo yan. Okay, kung kayo is walang third-party relationship. Sa mga walang third-party relationship, there's a love, handi yung love and support ng bawat isa or ikaw sa kanya. Binibigay mo o ginagawa mo talaga yung lahat or both of you. No, ganun na nagkakaroon ng. Pero syempre, yung mga hindi pagkakaunawaan, natural yan sa relasyon. Kahit kanino naman, hindi lang sa'yo, Sagittarius. Natural yan. That's a part of relationship. But still, handun yung happiness, handun yung love, handun yung excitement. No, yung isa sa inyo medyo, medyo dramatic or medyo malalim lang talagang mag-isip, pwedeng nandun sa point na yon. Meron offer pwedeng maibibigay sa sayo or maibibigay ka sa kanya or may mga suggestion, situation, pwedeng nandun sa point na yon. Or LDR yung iba or may mga nagkakaroon ng mga pagpaplano, nandun naman yung pagkakasunduan, magandang pag-uusap o pagkakasundo ng situation, handun yung banding or handun yung harmony, no, when it come in this connection. Kung bakit titingnan ko nga dito, there's a soul connection, pagdating sa inyong dalawa, sa nakikita ko dito. At may mga tao naman talaga na happy pagdating sa'yo sa relasyon na ito. Pero hindi lahat kasi may mga tao din naman na ayaw ng relasyon na ito. Yun. Tingnan natin ang iyong money, trabaho, Sagittarius. Money, trabaho. May bagyo ba sa inyo? Okay, kung wala kayong trabaho, sa mga walang trabaho dyan, ano bang hinihintay mo? Sabay ka pwede nag-apply kayo, then naghihintay kayo, or pwedeng nandun sa point na ang dami yung interest, ay gusto ko dito, what if dito, what if dito, ito, doon, di ba? Ate, matatanggap pa ako? Yes, give your effort, matatanggap ka. As in, pumili ka lang na isa. Well, okay lang naman, dalawa, para kapag you need to choose, diba? Nado sa point na yon.
Yon ang sinasabi dito. Pero alam mo, sa papasukan mong trabaho, may mga taong aayaw sa'yo. Pwede magkakaroon sila, magiging bitter sila, insecure sila. Well, sa lahat naman ng trabaho may ganun eh, no? Kahit saan ka naman pumasok. Kahit nga sa ibang bansa, may ganun. Okay. Sa iba naman sa inyo is kung may trabaho ka na, is pwede yung trabaho mo is medyo hard. Hindi naman ganun ka-hard, but still, willing ka naman to fight o willing ka naman, nandun na may pagpupursige mo, pagtatyaga mo talaga, no, nandun sa point, kumbaga nandun sa point na mas more kang nagiging more on patient kahit na may mga tao sa paligid mo na gusto kanilang tukain, ganyan, tuk 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 ganyan, di ba? Mga ganun sitwasyon. Well, okay lang yung mas maging more on patient ka, mas focus ka na lang sa trabaho mo, mas good kasi yun. No, kumbaga mag-focus ka lang sa mga bagong plano mo, ganyan. Kasi may mga makikilala ka pa naman na bago eh, no. Basta be good and nice lang din para maging good din yung mga ibang taong makikilala mo. And then also, sa pera mo, yung pera mo is nandun yung point na may mga um, project akong nakikita or may magandang resulta na magaganap when it comes to your money. Siguro may plano ka or may mangyayaring project or may mga exciting plan maybe na gagawin, 'di ba? Pwedeng 'yun yung magiging cause ng magandang situation. Kahit paano sa pera mo kasi talagang super ano ka ano 'yun, you are ready to fight para mag-growth lalo yung pera mo. Nandun ka sa point ka. Kumbaga nandun sa point na nagba-boundary ka talaga no pagdating sa pera mo. Mas iniisip mo talaga yung pera mo, mas pinoprotektahan mo ngayon yung pera mo or you need ano sa point na yun. Yung iba sa inyo siguro you need to give effort and hard work to develop it. Pwedeng nandun sa point na yun. Pero sa iba sa inyo is mas magiging maganda daw yung money mo this time. Nandun din mga investment, project, situation ako na nakikita sa'yo. Mas mararamdaman mo ngayon yung magandang resulta, may mga harvesting situation ako na magaganap sa iyo na nakikita. So, iba sa inyo, syempre, mag-give mo yung hard work mo dun and you will harvest it in a good way. Maganda yung harvesting na nakikita ko dito. Pero kung hindi ka naman magsisikap, eh hindi magiging maganda yun. Syempre, ganun lang yun. Related dyan din kasi sa actions mo, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Siguro, kung in the past, medyo na hindi naging maganda. In a years man yan, 9 years, 8, 7 years, or months man yan ago, no? Medyo talaga nagpursige ka in that time, nakasurvive ka naman kahit papaano. This time, mas mararamdaman mo yung growth, no? Yung magandang resulta ng situation. Yung reward, mas mararamdaman mo ngayon yung reward na situation. Yun na nakikita ko sa iba, sa inyo. Maganda siya, as in. Baka maging busy rin yung iba. Sa nakita ko dito, mas magiging more on protected ka ngayon sa money mo this time. Mas may sitwasyon, mangyayari daw yung nakaraan no, na sitwasyon. Ay, success. Ay, mag-ingat ka may mangyayari sa'yo. May sitwasyon daw na mangyayari. Nangyari na to mangyayari muli. Sabi dito. Sabi dito may mga darating na opportunities sa'yo, marami. Maraming darating na opportunities sa'yo. As in, mga bago. Grab it. Claim it. As in, maganda. Pero mag-ingat ka lang sa mga taong makakausap mo Ingat ka. Be wise. Maging matalino ka talaga. Yan. Arigato namaste. God bless.